So, nasa dams management yan kung gusto nilang magbawas ng tubig. Malayo pa sa bansa ang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil nasa dagat pa ito, pinangangambahan na itaas ito sa typhoon o super typhoon category na tatawaging Uwan. Ang panibagong bagyo, posibleng maglandfall sa ilagang bahagi ng Luzon. Ayon kay Elmer Karingal, hydrologist 2 ng Pag-asa Hydrometeorology Division, bilang paghahanda, bukas ng alas 9 ng umaga ay magpapakawala ng tubig ang Magat Dam. Ang Magat, nag-abiso na siya, is posibleng magbawas na sila. Magbukas sila ng 1 gate, 1 meters, and approximately 175 cms. Yung posibleng bawasan muna nila. Ipinaliwanag naman ng Pag-asa Hydrometeorology Division na hindi ang Magat Dam ang pangunahing dahilan ng pagbaha sa ilang lalawigan sa Region 2. For example, nasa 2,000 cms. Pero nahaharang ng Magat yun. And unti-unti niyang napapakawalan. Then, halimbawa, magpakawala lang sila ng 500 cms. So, nakakatulong yun. Sa halip na yung bumabagsak kung nasasalo ng Magat na 2,000 cms, name-menos, nalilesen nila yung pagdaloy ng tubig papuntang Cagayan River. Pero marami nga siyang, sabi ko nga, marami siyang sanga na pinanggagalingan ng tubig papuntang Magat River. So, yun ang malaking epekto, hindi ang Magat Dam. Samantala, inatasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang Philippine Ports Authority at ang Maritime Industry Authority o Marina upang magsagawa ng rapid damage assessment sa mga pantalan at paliparan sa mga lugar kung saan nanalasa ang Bagyong Tino. Pawang minor structural impact gaya ng nasirang bubong, nasirang kisame, nagkabasag-basag na salamin at binahang pasilidad lang ang kanilang nakita sa San Vicente, Borongan, Ilongos at Giwan Airport. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na prioridad ng DOTR na masiguro na bukas sa magiging daanan para sa mga gagawing rescue and relief mission at para na rin makarating ito ng mabilis at ligtas sa mga nangangailangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.